Bakit ko naman i-quit ang trabahong napakaganda, malaki ang sweldo, maraming benefits, tumupad sa pangarap ko na makapag-abroad at nagdala sa akin sa Canada? If you're new to my channel, hello, this is Sally, and in this channel, I share my own experiences, lessons learned about living in Canada and beyond. Today's video ay isi-share ko sa inyo kung bakit ako nag-quit sa aking napakagandang trabaho bilang registered nurse sa Canada. Sa mga regular viewers ko, alam niyo naman na fan ako ng passive income. Yun bang kahit hindi ka na magtrabaho ay kumikita ka pa rin at magagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Hindi ko maikakaila na gumanda ang buhay ko nung nagtrabaho ako bilang nurse sa Canada. Dahil syempre, mataas ang sweldo ng nurse sa Canada, di ba? Natupad ang mga pangarap ko nung nasa probinsya pa lang ako sa Pilipinas. Nasubukan kong magkaroon ng magandang bahay, mga paupahan. Nasubukan kong magkaroon ng mga magagandang sasakyan na akala ko ay hanggang sa pangarap ko na lang. Gaya ng BMW at Mercedes. Kung sa Pilipinas, siguro kahit nag-retire na ako, ay hindi ko pa rin mai-experience yung mga yon. Nakapag-travel ako sa mga dream destinations ko around the world. Ang sarap ng kaya mong mabili lahat ng gustuhin mo. Pero lahat ng yon ay may kapalit. Hindi pwedeng wala. At yon ay mahabang oras ng pagod at trabaho. Minsan, hindi na makakain sa sobrang busy the whole shift. Sobrang sakit ng binti sa tagal ng nakatayo at lakad ng lakad. Lalo-lalo na pag may makukulit at toxic na pasyente. Kung gusto mong magbakasyon at umuwi ng Pilipinas, kailangan mong mag-file ng vacation leave ahead of time. Sometimes, few months before. At subject pa siya for approval. Kasi mas uunahin nilang i-approve yung mga mas senior sa'yo or mas matagal na sa trabaho sa'yo. Sa tagal ng shift na 12 hours, pag sunod-sunod kang nagtrabaho, lalo na pag night shift, feeling mo zombie ka na sa sobrang pagod at puyat. Minsan, hindi mo na alam kung anong araw na. Magiging disoriented ka. Pag nag-pick up ka naman ng overtime, malaki nga ang sahod mo, doble. Pero almost kalahati din ang kaltas. Sa 11 years kong pagtatrabaho bilang nurse sa Canada, sobrang na-feel ko ang improvement ng buhay ko. From here to here. Pero lahat ay may hangganan. Kung dati, nung single pa ako, kahit trabaho lang ang atupagin ko ay ayos lang. Iba pag may anak ka na at may pamilya ka na. Simula nung nagkaroon ako ng pamilya, dun ko na-realize kung gaano ka-importante at ka-valuable ang oras. Ang pera kayang kitain yan, pero ang oras hindi na kayang ibalik. Once it's lost, wala na. Hindi mo na mababalik yan. Yun ang na-realize ko. Naalala ko doon sa panganay ko, after ng maternity leave ko at babalik na ako ng trabaho, iyak ng iyak at humahabol sa akin. Ang hirap nun. Alam mo yon? Ang sakit-sakit na isipin na iiwan mo yung anak mo, aalis ka, at mag-aalaga ng ibang tao. Sabi ko sa sarili ko, parang napaka-unfair naman nun. Doon ako nag-isip-isip. Gusto ko ba na laging ganon? Kasi pag nagkataon, lalayo ang loob sa akin ng anak ko. Pag lagi ko siyang iiwan para magtrabaho, di ba? Napakaraming ganon ang ginagawa. Kasi yun ang nakasanayan ng nakararami. Parang natural lang na iwan mo yung anak mo at ipaalaga mo sa daycare, tapos magtrabaho ka. Lumaki ako na wala si Papa kasi nagtrabaho siya sa Saudi. Ayoko nang ganon sa anak ko. Ayokong lumayo yung loob niya sa akin. Saka, nabasa ko na ang pinaka-importanting edad ng mga bata is their first 7 years. Diyan kasi nabubuo yung kanilang foundation bilang tao. Yung kanilang mga values at kanilang mga beliefs. Diyan daw malalaman kung magiging successful sila paglaki nila o hindi. So we make sure, kami mag-asawa, natutukan namin sila during this first 7 years of their life. From baby to 7 years old. Kaya, yun din ang dahilan kung bakit hindi kami nag-daycare. Bukod sa mahal ang daycare sa Canada, ay ayaw naming ipaubaya yung pinaka-importanting stage ng development nila sa ibang tao. Yung kanilang ugali, yung kanilang beliefs, yung kanilang mindset. Yan ang kanilang foundation. Dapat matibay at tama ang kanilang pundasyon para maging successful sila when they grow up. Parang building. Pag mahina ang pundasyon, madaling guguho. Ganon din daw sa tao. Saka minsan, di ba? Nagugulat na lang yung ibang magulang na kung ano-ano na yung mga sinasabi ng anak nila. Minsan, nagsasabi ng mga bad words, ganyan. Tapos tatanungin, saan mo nakuha yan? Malamang, yun yung naririnig nila from their surroundings. Kaya very, very important na protektahan natin ang kanilang surroundings for the first 7 years. Yun ang dahilan kung bakit ko iniwan ang trabaho ko bilang nurse. Gusto ko, or naming mag-asawa, na matutukan namin ang paglaki ng mga anak namin. The same reason why I get so passionate about businesses and making passive income. Kasi,
I can be with my kids and at home and at the same time making money. Another reason is after reading Rich Dad Poor Dad of Robert Kiyosaki, I realized na walang umaasenso sa pagiging empleyado. Harsh truth, pero yun ang sinasabi sa atin simula pagkabata. Mag-aral ka mabuti, magtapos para makakuha ka ng magandang trabaho. Kaya rin ako nagpursige na matutunan kung paano mag-business. Kasi nga, lahat ng mayayaman na kakilala ko, may negosyo or may mga investments. First thing I did was to shift my mindset from being an employee to an entrepreneur. Mahirap nung una kasi first time ko siyang aralin. Hindi naman tinuro yun sa school. Then, I read personal development books, listen to audiobooks, attend to seminars. I invested tens of thousands of dollars in courses and mentorship on personal development and eventually learned how to invest and build a business. Ang tanong, did I regret quitting my job as a nurse? I'll be honest here ha. Yes, sometimes. Lalo na pag yung business mo ay nag-fail. Yun yung mga times na sasabihin ko sa sarili ko, ay, babalik na ako sa trabaho. Pero, nawawala yung regrets na yon once na ma-remember ko yung biggest why ko. Why I even switched to become an entrepreneur. Why did I started this journey? Gusto ko ng maraming quality time sa mga kids ko. I want to see all their milestones growing up. Gusto ko ng time freedom. Ayoko nang nagpapaalam ka pa sa boss mo kung gusto mong magbakasyon. Gusto kong makapag-build ng something, ng legacy na maiiwan ko sa mga kids at sa mga kapwa-apuhan ko. Ayokong magtrabaho hanggang 60 years old na ako, saka ko palang i-enjoy ang buhay. Hindi natin alam, di ba? Kung physically fit pa tayo that time to do the things that we dream of and go to the places we want to see. And then I told myself, yes, you did the right decision. Betting on yourself, following your dreams, doing the things you love to do, anytime, anywhere, it's all worth it. No regrets. And that is again another chapter of my life that I'm so glad that I shared. Kasi pagdating ng panahon at kailangan kong mag-reminisce, ay panonoorin ko na lang ang video na ito to remind me of one of the bravest thing I did that changed my life forever. I hope my story inspired you, and please remember that you have the power to change your life if you're not satisfied with your current situation. You don't have to do the things that are considered norm. Hindi porket ginagawa ng karamihan, ay kailangan mo na rin gawin. There's this thing that I learned from a book. It says, if you want to be successful and wealthy in life, don't do what the majority of the people do. Instead, do the opposite. Click the like button before you go and subscribe if you haven't yet for more videos like this. And if you want to know kung masarap bang mamuhay sa Canada, watch this video next.